Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Pahayag ito ni ex-Supreme Court Justice Adolf Ascuna. I believe nagbigay saya, abot tenga ang ngiti tuwa ni VP Sara. Sabi dito, 16 vote rule panangga laban sa pagmamanipula ng impeachment. Former SC Justice Ascuna. Excuse me, ha? Iginiit ni dating Supreme Court Justice, Associate Justice Adolfo Ascuna, na nananatiling 16 na boto ang kinakailangan upang mahatulan ang isang ma-impeach na opisyal kahit may mga bakanting pwesto o mga senator judges na hindi makaboto. Ayon kay Ascuna, isa sa mga bumalangkas sa 1987 Constitution. I think 48 sila na sumulat. Framers ng ating Constitution. So original. Sabi niya, the fact that they are absent for one reason or another, detained or hiding, does not mean that they are no longer senators. Dinagdag pa niya. So as long as they remain senators, kasama yan sa computation, 2/3 is 16 pa rin. Binigyan din ni Ascuna na sinadyang itakda ang konstitusyon ang 16 vote requirement upang maiwasan ang manipulasyon sa impeachment process. Sabi niya, it is an intentional way of preventing manipulation of the threshold. Samantala, sinabi rin ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero na mananatili ang 16 vote threshold maliban na lamang kung may magiging ibang pasya ang Korte Suprema. Di ba? So ito, pabor na pabor kay VP Sara, and I believe pag naririnig niya ito is relax na lang ating VP Sara. Wala, kaya nga nagpakita siya sandali doon, hinarap ang Senate media. Sabi lang niya, I might be blooded but unbowed. Thank you. Good day. Relax lang, di ba? So, salamat naman sa mga senator judges na nagsasalita na. 3 senador na, ay, pang-apat na eh. Ang pinakauna, si Senate President Gatchalian. Di ba? Bago nagsimula itong trial na ito, nag-post siya noon eh. 16 ang required number of conviction votes. Post niya yan eh. Mamaya bigla niyang dinilit yung post. Siguro pinagalitan siya. So Gatchalian, sabi niya na yan, 16. And then ang pinakamatindi, ang presiding officer Escudero, 16. Sinuportahan ni Senator Lacson nung day 2. Day 2 ba yun? Day 3? 16 din. And then sa isang press conference, sinuportahan din ni Senator Judge Tolfo. So 4 na sila, poros mga senators from majority bloc ang umaayon na 16 talaga ang number ng conviction votes. So ano pa ngayon? Salamat naman at tinaasan kasi kung majority lang, example 13, medyo madaling mag-impeach. Kailang mahirap yung 16. Ang tinitignan dito is yung number of conviction votes, hindi yung number of acquittal. Baka iniisip nitong mga DDS dahil nagtatago si Bato, nakakulong si Marcoleta at
Ito, Jinggoy. Hmm. Hindi makakaboto. Akala nila, hindi na maabot yung siyam na acquittal votes. Hindi yun. Kahit lilima lang ang mag-vote ng acquittal, no problem. Basta hindi makaabot ng 16 yung boboto ng conviction, wala. Ligtas pa rin si VP Inday Sara. So, yun po ang ano. So kanina may napanood ako na video ni ni Cathy Binag. Binatikos niya ang isang kongresista. 'Di ba binisita ni VP Sara si Senator Marcoleta sa PNP General Hospital. Tapos binigyan niya ata ng hopya. Kasi paborito ni Senator Marcoleta ang hopya. Hopya at hamburger. Nako, nagsalita daw yung Congressman Paulo Ortega ba yun? Na sobrang close na daw si VP Sara at Senator Marcoleta. Totoo naman. Close na sila beforehand. Close na sila. Nung congressman pa lang si Marcoleta, siya lang ang nag-iisang kongresista na dumipa o dumipensa kay VP Sara noong 2024 na budget deliberation. Tapos nung election last year, inendorso talaga ni VP Sara si Marcoleta. Kung close sa close, talagang close. At makikita na natin yung closeness ni VP Sara kay Marcoleta, yan na po ang proof na sa 2028 wala nang ibang i-endorse ng Iglesia ni Cristo kundi si VP Sara as president. Huwag na kayong umasa yung kandidato ng Marcos Jr. administration, kung sino pa man yan, Hontiveros, sino pa man yan, Tulfo, huwag na kayong umasa. Sara Duterte ang kandidato ng Iglesia. Kaya kung close sila, so what? Ganyan lang talaga. Si SP Gatchalian, close din siya sa Malacanang. Di ba, pinopos niya yung litrato nilang dalawa ni First Lady nagsisimba. Close nang no close. So what's the problem? Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Ni anak ko diri sa gipatindog nga balay ni Janmel nga taga Sitio Malipayon. Sumuna ni ang gipatindog nga balay nga pagaatupan karon. Og mo na ni ang yero nga gitabang nga gihatag sa iya nga iyang iatop karon. O karon human na gyud ang pag-atop sa balay ni Janmel. At sa Ginoo sa naghatag sa siya nagatop na gid ko sa gikon nga balay. Gipatindog nga balay. Ipatindog nga balay. Oo, so nakigpuyo lang dai ka sa imong mama.
Oh. So pila na kabulan nga nakigpuyo ka? So dugay-dugay na gyud. So karon pa ka nakabalay. So salamat kayo.